The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Balita ngayon. Radyo Bandera COVID-19. Bandera Headline. Bandera Headline. Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Radyo Bandera COVID-19. Radyo Bandera COVID-19. Bandera Balita ngayon. Bandera Headlines. Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at narito na ang mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Huwebes, 8 sa buwan Oktubre 2020. Mga balitang hatid ng pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa, ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa. At tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Napapanood din tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, Kaluwi La Rosa at Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, Bandera Headlines. mga pasaway sa mga ipinatutupad na curfew hours at liquor ban, huli ng Anti-Crime Task Force, lockdown sa lungsod, pinabulaanan. Bandera Headlines. Aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa, bahagyang bumaba. Bandera Headlines. Isang telecommunications company sa lungsod, inireklamo. Bandera Headlines. Dating nakulong dahil sa illegal na droga at nabigyan ng probisyon ng korte, isa ng negosyante ngayon. Bandera Headlines. Ang headlines ng ating mga balitang lokal hatid sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Bandera Balita ngayon. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Ang ating mga balita. Bandera Balita ngayon. Muling nanawagan ng city government sa pamamagitan ni CIO Richard Ligad sa publiko na seryosohin ang usapin kaugnay sa COVID-19. Anya, marami pa rin ang mga pasaway kahit may mga ipinatutupad ng regulasyon tulad na lamang ng pagbabawal sa mga party kung saan maaari magdala ng banta sa local transmission sa COVID-19. Sa panayam kay CIO Ligad, nitong Martes lamang umano nang makarating sa kanya ang impormasyon na may naganap na party sa barangay San Jose. Liban pa rito ay pinatutupad na rin ang curfew at liquor ban, ngunit mayroon pa rin mga nahuhuli ang Anti-Crime Task Force. Kaugnay niyan, makikipagtulungan na ang pamalang palunsod sa bawat barangay upang makontrol ang mga pasaway na residente, lalo na sa gabi. Samantala, iginiit naman ni Ligad na hindi lang dapat sa lokal na pamalaan ang responsibilidad sa paglaban sa virus, kundi ito ay nagsisimula rin sa loob ng mga bahay. Radyo Bandera. Gabi, nakakuha tayo ng 17 na nag-curfew violators natin. So, kagabi, ang nakuha naman natin, bumili siya ng ng inumin, nabitin. Ngayon, nag-curfew tuloy. Kanina ay pinulong na ni Mayor Byron yung mga kapitan natin ng iba't ibang barangay. Gaya ng nasabi natin, mukhang kailangan natin talaga rito, saka tayo kikilos, no? Dahil, para maiwasan natin kung talagang gusto nating hindi lumaki yung ating community transmission. Send natin sa barangay. Ayan yung barangay, sana nais natin kung meron silang resolusyon na kung ano yung gagawin sa mga kabarangay nila. Ito, paulit-ulit na lang ho kami, parang sirang plaka. Ngunit ito yung kailangan talaga natin, Ang disiplina po ay kailangan nating pairalin sa mga panahong ito, no? Si COVID po ay nandiyan na sa kalsada. Nasa sa atin na lang yan kung dadalahin natin siya sa ating mga tahanan. No? So, kinakailangan siguro, mag-physical, social distancing, face mask po tayo o face shield. At kung maiwasan po natin yung pagpaparty, iwasan po natin, no? Kagaya kahapon, meron tayo isa sa San Jose. Sabi ko nga, sana wag lang maka-gate rush doon si COVID, Dahil pagka nagkaganon, lalaki na naman at lalaki. Hindi malayong lumaki pa yung ating community transmission. Yun, Kabanderang Gerald, kaugnay niyan, kahapon, pumutok yung balita na magla-lockdown yung Puerto. Lockdown? Oo, yung buong Puerto, lockdown. Daming tumawag, daming nag-text sa atin Kahapon, nung nakarang araw pa yan Sige ka tanongin, lockdown. Hindi, oo nga, yung isang araw. Tapos ngayon daw yung pinaka unang araw para mag-lockdown yung buong Puerto. Yan isang fake news. Maling balita. Nakapaloob doon sa suspension order o travel suspension order. Okay. Effective October 12. Anong araw ngayon? 8. 8. So simula sa October 12 to 30, ang eroplano at barko na sakay yung Apor LSI returning OFW na uwi sa Puerto. Yan yung magkakaroon ng pansamantalang pagpapatigil. Tigil mo na yun. Sa El Nido yan. Tigil mo na yun. Tigil mo na yun. Okay. Simura 12. Sa 12 ho yan, ha? Ngayon 8 pa lang. Galing nga ng ibang lugar. Manila. Yan. Bawal mo na. LSI, AOF, at saka yung pong Apor. Bawal mo nang pumasok sa Puerto. Okay. Barko man yan o eroplano. Sa Puerto. Pero may mga eroplano pa rin. Kasi yung sa munisipyo, Kaloy, pwede pa Sa Puerto lang nga sabi ko. Pag ikaw returning overseas Filipino worker na nakatira sa Puerto, okay, hindi ka muna po pwede. Yan. Okay. Ganon din yung mga LSI. Yan. Locally stranded individual sa Manila, yan ang problema nila ngayon Kasi 12, nakabook na sila, 13 nakabook na sila. So, nagkakaroon ngayon ng kanya-kanyang rebooking.
Pagpaparibok. Pagpaparibok. Ang hirap magparibok ngayon kasi online eh. Hanggang ano pa naman yan? Hanggang katapusan ng Oktubre. Oo, so nakabook na sila, inaasahan nila makakauwi na sila. Ito, mayroon travel suspension. Oo. Diba? So yan ang medyo pinoproblema ng ilan nating mga kababayan na gustong-gusto na rin makauwi. Kabanderang Gerald, no? So, sabihin nyo doon sa mga, kung kayo taga-Puerto, may kamag-anak kayong pauwi, yun na. October 12 to 30, wala na talaga. Wala na makaka-uwi muna, pansamantala. Pero after October 30, tingnan natin sa first week ng November. Oo, baka doon pumayag na at bumalik na ulit biyahe. Baka lumuwag-luwag na rin. Ano? Yung ating mga kababayan naman wala pang pwede pa kayong umuwi. 8 pa lang ngayon 8, 9, 10, 11. Pwede pa. Meron pang 4 na araw. Meron pa. Oo, na papapayagan, Kabanderang Gerald. Bawal din ang pagbiyahe. Biyahe. Bawal din muna ang mga biyahe, papasok na ang lungsod. Okay, kanya-kanyang travel suspension. Galing na ng ibang mga munisipyo yan? Galing ng Kuyo, ito Oh, sige. bawal din ang mga biyaheng papasok ng lungsod na nanggaling sa Kuyo, Coron at Busuanga. Okay, 3 munisipyo. Yan. Pero yung ibang munisipyo? Pwede. Pwede. Halimbawa, Nara, Amurlan, Pwede. Rojas. Yung ito yung may tuloy-tuloy ang biyahe. Ito yung may mamataas na ng COVID. Okay. Okay, lugar na kung saan, munisipyo na kung saan may mga mataas ang bilang na may COVID, Kabanderang Gerald. Okay, Busuanga, Cuyo at Coron. Hindi kasama yung ipatutupad na doon sa travel suspension. Okay. Ang mga galing ng munisipyo ng Palawan. Halimbawa, ikaw ay galing ng Maynila. Pauwi ka ng Nara. Okay. Sasakay ka ng eroplano. Yun ay pwede. Pwede kang sumakay ng eroplano na accredited sa provincial government. Kabanderang Gerald, ano ba yung mga eroplano? AirAsia, Cebu Pacific. Cebu Pac, meron din. Pero, pag landing mo rito sa lungsod, susunduin ka ng ambulansya dapat ng kung anong munisipyo ka pupunta. Yan, sakyan ng munisipyo dapat nandiyan, nakaabang na kaagad yan. Nakaabang na at diretso doon sa munisipyo or dito sa ilang mga quarantine facility na accredited naman sa provincial government. Ganon. Okay. Pag Pwede munisipyo, pwede yan ha? Sa October 10. pwedeng dire-diretso yan. Walang kasi ano lang naman sila, lalanding sa puerto pero hindi sila dito sa puerto tutuloy. Hindi nagagalaw, iikot man. Tapos hindi rin kasama sa suspension ng biyahe ng mga eroplano nang sakay ay uuwi nga sa binanggit ko kanina, Kabanderang Gerald. Binanggit dito ni City Administrator kahapon din sa interview natin. So maliwanag yun Okay. So wala pong lockdown. Walang lockdown. Wala. Yung lockdown, fake news po yan. Fake news, yung lockdown sa lungsod. Hindi yun magla-lockdown. Marami kasing mga nagtatanong Marami rin nagsasabi sa kanila magla-lockdown daw. Hindi totoo yan. Totoo. Okay, so ito yung binasa namin. Diyan tayo magbabase ng mga proseso at mga mangyayari. Kabanderang Gerald, sa mga susunod na araw. Yung munisipyo ng El Nido ay naglabas din ng kanilang ilang mga travel suspension. May advisory. Ang nilalaman naman ito, Kabanderang Gerald, para malaman din po ninyo, medyo naghigpit po yung El Nido dahil ang El Nido ay COVID-free. Hanggang ngayon, COVID-free El Nido, due to the spread and the rise of COVID-19 community transmission cases in some of the municipality and in Puerto Princesa, with the urgent recommendation from the Health and Safety Ground Command of the Emergency Operators, all inbound travels to El Nido shall be temporarily suspended beginning October 10. Nako. 8 ngayon, October 10 araw. 8 ang October 10 ay Sabado. 12 noon hanggang October 24, 12 noon. Ibig sabihin, yung Kaloy yung Puerto, yung Busuanga, Coron, Cuyo, yung mga matataas yung COVID sa atin sa Palawan. Hindi, walang binanggit dito. Basta all inbound LSI, Apor, ROF coming to El Nido en route to Puerto Princesa and Puerto Princesa Airport and Seaport. Leisure travels
coming to El Nido from high-risk areas. Ayan. Medyo malabo eh. Leisure travels coming to El Nido from high-risk areas or areas with community transmission. All inbound sea travels to El Nido, stopping over and Coron, Cuyo and Mindoro. Yun, pinagbabawal muna nila kabandera ng Gerald. Ang gitna yung Coron. Mindoro. All inbound travels to El Nido shall be temporarily suspended. Yan. All inbound. Lahat. Kasama ng Puerto dyan. Yung Puerto, merong high risk, isa sa mga high risk area na mayroong community transmission. Yan. So, mga taga-Puerto, bawal muna tayong pumasok sa El Nido starting October 10, 12 noon hanggang October 24, 12 noon. So, hindi tayo makakapag-swimming. Bagamat open na ang El Nido sa mga turista, no? Open na siya for tourism like yung Boracay. Okay? So kung bawal ang dito sa atin, meron tayong mga travel suspension. Sa El Nido, meron din silang municipal advisory na pinalabas kahapon. Okay? So talagang bahay-bahay muna tayo, kabanderang Gerald. Bahay lang muna. Alright? Sige. Sa ibang balita, Samantala, nasa 50 swab test result ngayon ang hinihintay na City Incident Management Team matapos na sumailalim sa test ang mga maituturing na close contact ng 4 na individual na pinakahuling naging local case ng lungsod. Ito po ang kinumpirma ni CIO Richard Ligad ng makapanayaman ng news team. Paliwanag dito, hindi pa makatitiyak ang lungsod kung madadagdagan pa ang bilang ng mga nahawaan ng virus, ngunit bumaba naman ang bahagya ang bilang ng mga COVID-19 carrier na LSI, ROF at APUR. Sa katunayan, 10 ang nabawas sa active case ng lungsod kahapon. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 6 na LSI, 2 APUR at 2 ROF. Samantala, pinabulaan na naman ng opisyal ang mga kumakalat na usapin sa social media na magkakaroon ng lockdown sa lungsod. Gate nito, walang naging kautusan ng city government at wala ring recommendation ang City IMT kaugnay dito. Kanina, iniulat natin, may mga recoveries tayo kahapon, no? 10 yung ating mga recoveries. Meron pa tayo, sir, mga binabantayan sa result po ng ating po mga swab test? Meron. Kasi meron tayong 50 kanina, meron pa tayong 50 inaantay. Ito yung mga close contact ng mga 4 nating local transmission. Wala pong lockdown sa ngayon. Wala pa pong lockdown, no? At ito, depende pa sa mga kainatan. Pero wala akong lockdown na napag-uusapan. Walang lockdown. Wala. Fake news yan. Okay, 50 po yung hinihintay nating resulta sa swab test ng close contact ng 4. Ang nahawa po ay yung pinakabago. Wala pa, hindi pa lumalabas yun. Doon natin malalaman kung merong madadagdag o sana mag-negative silang lahat yung 50 na yun. Hinihintay natin. Pero malaki yung nababawas sa Puerto. Ang nabawas ay isa local transmission, walang nabawas sa local transmission. Ang merong nabawas sa atin yung mga LSI, APUR at ROF. Ibig sabihin yung hawaan dito sa atin, yung mga nahawa na yon, hindi pa gumagaling. Wala pang gumagaling ni isa sa kanila. Okay, sige. So, ganun pa rin. Pero malaking bagay, Kabanderang Gerald, itong ipatutupad na travel suspension. Yan. Dahil makaka-concentrate itong mga contact tracer natin doon sa contact tracing na ginagawa natin. Yan, yung mga medical health. Lalo yung kino-contact trace nila, yung bago, yung sa community transmission, di ba? Oo, yan. Oo. At makaka-concentrate sila dyan at mababawasan yung pagpasok muna, pansamantala lang naman. Yan, sa halip na i-cater nila yon, yung mga APOR, LSI at saka ROF, yung mga tao na nakatuka doon, tutulong na yon sa pag-contact tracing. Contact tracing, doon muna sila nakakonsentrate, Kabanderang Gerald. No? So maganda yung ano na yun, dahil ito bumaba, yun, hindi doon sa mga apektado ng community transmission, yun doon nga sa mga, yung LSI APOR. Pero nababawasan tayo. Nababawasan. Huwag na sana tayong dumagdag. Sana, wag na. Okay. Pero 50 ang hinihintay natin na swab test. Marami-rami pa yan. Ang dami nun. 50.
Anyway, sana ipadalangin natin mag-negative lahat yan, di ba? Sana, Sige. So, ganun pa rin, kailangan pa rin natin yung social distancing, face mask, at yung pag-iingat ng todo-todo. Yan. Kasama ng pamilya mga pamilya natin. Ito, challenge yan, Kaloy, sa mga barangay officials natin. Kasi pagka sa loob-looban sa barangay, pinulong ni Mayor Byron kahapon yung mga barangay official, kasi marami yan sa mga loob-looban mga iskinita. Yun ang hindi nakikita natin. Wala, yung mga iskinita. Sa mga public place, okay yan. Sa mga mall, sa mga palengke, sa labas ng kalsada, dito sa nakikita natin okay. Pero pagdating sa mga iskinita, sa labas ng bahay, tumpok-tumpok yan, Kaloy. Sa loob-looban. Doon naman papasok Walang face mask. Doon naman papasok yung papel ng mga barangay official. Yan, kasi jurisdiction na nila yan Mga bata, nagsisipaglaro, naglalabas. Dapat sipag-sipagan na talaga yung pag-iikot. Di ba yung sa mga highway, madali yan kasi ang daming nagbabantay, paikot-ikot yan Pero yung doon sa interior, sa looban, medyo nahihirapan yung mga otoridad natin na kailangan naman na tulungan ng mga barangay official. Kaya nga pinulong na kahapon ni Mayor Byron yung mga barangay officials para makatulong na rin. Di ba? Tsaka yung check po, yung pag-iikot ng mga tanod natin sa gabi, mga alas 10, dapat nakikita ko ng mga residente yan. Hindi, meron na nga tayong curfew, meron pang humahabol na iba Di ba? Meron alam niyo na may curfew alas 10 Antitigas ang panga ninyo Sinabing alas 10, sa bahay na lang tayo. Di ba? Merong iba, hahabol pa nabitin daw, sabi ni Sir Richard Ligan, may nabitin pa sa pagbili ng alak. Hindi niya alam na alas 10 na pala. Ayun, nadaanan. Di ba? Pagka sinabing 10 o'clock, bahay-bahay na tayo. Yung iba, maliban na lang doon sa mga apor at yung talagang kailangan sa labas ng bahay na nagtatrabaho. Pero kung wala na rin lang, sa loob na ng bahay, wag nang matigas ang mga ulo po. Di ba? Yung sa atin din yan sabi nila, Kaloy, kulang yung nakalagay na sariling bahay. Wala raw yung sariling bahay. Yung mga yan? Kaya yung iba naabutan sa ibang bahay. Sa ibang bahay. Basta na sa bahay, pwede yun. Basta na sa bahay. Kahit sa ibang bahay. O nangangapit bahay. Basta na sa bahay. Pag nag-inuman, nabot ng alas 10 doon kung saan bahay ka. Doon ka na matulog. Doon ka Pag lang. bukas ang alam mo alimbawa, galitan ka ng misis mo. Saan ka galing? Ba't naka-RPO ko Ayos yan Di ba? May katwiran ka Katwiran si Mister Anong gusto mo? Makulong ako? Noon lang ako natulog sa kapitbahay natin, Kimare. Okay ba? Makakarpyo ko Doon lang ako tutulog. Di ba? Kasi naman ganyan. Doon na anyway. Nakapitbahay na lang hanggang umaga. Basta curfew natin, 10 o'clock yan, curfew. Alright. Ito random checkpoints muling ikakasa ng City PNP. Kasabay ng papapatupad ng health protocol sa lungsod. Ito, maganda ito. Random checkpoint. Mga random checkpoints. Dapat na naman mga checkpoint. Dapat ibalik yan. Si Bing Bataga may report kaugnay na sa balitang ito. Bing? Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa local transmission, ang pamahalang panglungsod ay naglabas ng kautusan patungkol sa pagpapatupad ng curfew simula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, kasabay din sa pagbabawal sa pag-inom sa mga pampublikong lugar. Sa panayam kay Police Major Mardi Azaris, tagapagsalita ng City PNP, sinabi nito na dahil sa pagpapatupad ng curfew ay magsasagawa ang mga ito ng random checkpoint sa lungsod. Taga-implementa ng Luzon regulation dito, no? So kami po ay nag-intensify ng aming police operation, particularly itong police presence namin, no? Pagro-roving para implement yung curfew, yung bagong schedule ng curfew from 10 p.m. No? Then another thing, yung ating lower units, the police stations and city mobile force ay inatasan din natin na mag-checkpoint, ibalik yung checkpoint. Although hindi na siya 24/7, is random checkpoint, no? Kung saan ng maraming tao, doon natin ilalagay yung ating checkpoint at yung mga rush hours. Kasi napapansin din natin na hindi na masyadong na-observe yung social distancing, especially sa mga public transport. So, yun po, magsasagawa tayo ng mga random checkpoints ulit. Ito'y sa mga datiring lugar at mga eskinita na laging dinadaanan ng mga motorista. Basically, doon pa rin kasi yun yung mga major natin, thoroughfares, yung mga dinadaanan. So, then other places like yung mga eskinita. Kasi minsan
tago lang doon dumadaan. Ano? So lalagyan din natin yung on a random basis. Random lang po ito Oo, siya. random lang po. Kung saan lang po yung mga rush hours din tayo maglalagay ng checkpoint. Ayon pa sa opisyal, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga ito ng police operation. Maliban dyan sa mga pag-maintain ng mga health protocols, no, yung pag-implement ng sa mga transportation, no, patuloy pa rin yung ating police operations against illegal drugs, other violations of laws. Patuloy po ang ating operations dyan. Arrest of wanted persons, yan po ang sinasagawa ng ating City Police Office. Samantala, panawagan naman ito sa mga mamayan sa lungsod na makisa sa laban ng pamahalaan kontra COVID-19. Ayun po, nais kong ipabatid, no? Ito yung laban sa COVID-19. No? Ito po ay laban ng lahat. So, inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan na makikooperate dito dahil hindi kaya ito ng government na masolve. So, yung mga social distancing, health protocols, wearing of face mask, ay atin pong sundin para malabanan natin itong COVID-19 na ito. And then of course, pag may mga nalalaman kayong any violations of laws na sa inyong presensya, ay ipagbigay alam niyo po kagad sa aming mga police station para ating ma-actionan kagad. Asahan niyo po, ang City PNP po ay handang tumulong anytime. Bing Bataga para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Sa mga matataong lugar, Kabanderang Gerald. Sabihin, walang eksaktong lugar yan. Di natin malaman kung saan, kung kailan. Ganun kung gagawin nila yan. Walang eksaktong pwesto. Kaya nga, maganda rin yung para yung surprise ba? Para bulagaan. Bulagaan. Ako, pambira. Damay-damay na dyan. Lisensya, lahat-lahat na. Yung mga ORCR, motor. Yan na. Damay-damay na yan. So, random checkpoint. Dapat lang ipadupad dyan. Kaway-kaway. Mga kolorom tricycle driver. Yari sila dyan. Bawas na naman ang kita ng mga kolorom na. Bawas na naman yung biyahe. Okay, 6:27 ng umaga. Maganda yung kalawin. Para maiwasan din yung halimbawa, wala namang gagawin. Mga nagmumotor, gumagala. At matatakot sila na nandyan yung mga checkpoint. May mga polis. May mga polis. Na nagbabantay. Wala nga pala akong lisensya. Wala nga pala bahay na lang ako. Pala yung ORCR ng motor ko. Di bahay na lang kayo. Yan. Ganon yun. Okay. Saka yung peace in order, di ba? Yung pag kami mga ganyang mga visible, yung mga PNP natin, maganda eh. Diba? Mabilis silang makakahingi ng tulong doon. Okay. Respondi ka agad yan. Sir, may lasing doon sa unahan. Takbo ka agad yung PNP. Okay, sige. Sa ibang balita. Reklamo naman ito, Kaloy. Yan. Dumulog po sa Radyo Bandera ang ilang mga individual para ireklamo ang serbisyo ng ilang kilalang telecommunications company sa lungsod ng Puerto Princesa. Dabatid na dahil sa health crisis ay hindi nagpapatupad ng normal na operasyon ang malalaking establishmento para masunod pa rin ang minimum health standard kontra sa COVID-19. Ngunit daing naman ngayon ng mga consumer ng naturang kumpanya, hindi maayos ang sistema ng mga ito mula sa pagpapapila ng mga transaksyon hanggang sa iba pang serbisyo ng kanilang ibinibigay sa mga consumer. Sa panayam sa isang nagrereklamo, sinabi nitong walang priority lane na inilalaan ang naturang kumpanya para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Kaya't kahit bilad sa init ang araw, tinitiis na lamang umano ng mga katulad nila na pumila. Makabayad lang ng kanilang bill. Problema nila na wala sa ayos kasi ang pila nila ay isa at kaya ang tao naiipon, nagkakaipon-ipon. Actually, ang intensyon ko lang rito ay magbayad. Kahapon pa ako dito. Nagpunta ako rito around 2:30. Sabi, lumapit ako sa gwardiya dahil senior, sa pagkaalam ko may priority. Sabi sa akin ng gwardiya, pumila na lang po kayo. So pumila ako. So sa haba ng pila, ilang minuto rin ang inabot. Umalis na ako before 4 dahil doon sa klase ng pila na napakarami o ng tao na napakarami na nagkakaipon-ipon. Kung meron silang pila para sa senior, PWD o buntis, dapat sana. Wala, iisa eh. Kaya lahat, ang nakikita ko, pati na yung humihingi ng application form, nakapila. Kung maayos ang sistema nila, dapat alam nila kung paano itatrato yung mga customer.
Dahil sa customer, naman sila kumikita. Yan ang isang hindi pag-unlad ng ating bansa eh. Yung mga sistemang ganyan, sabi nga, yung mga bulok na sistema na wala silang pakialam, basta sila kumikita, nandiyan, nakaupo, okay na. Sa PLDT yan. Reklamo dito lang ako sa PLDT. Nakausap ba natin yung PLDT? Yung PLDT, nung nakarang araw pa kasi ito eh. Oo. Wala, hindi nagsalita. Pinuntahan ni Kabanderang Bing. Tapos ako naman, kahapon, bago nag-start yung program, pinuntahan ko rin doon. Ang sabi yung kanilang manager, sa akin paliwanag na sa bahay daw nagtatrabaho. Work from home. Ganun ang paliwanag. Bago yung kay Bing naman, nasa Ano bakasyon. ba pinaka-problema yung pila? Pakita mo yung pila. Okay. Isa sa reklamo nila yan, yung pila. Walang priority lane para sa senior citizen. Senior citizen. Buntis at saka sa PWD. Lahat Isa lang ngayon ang pila. Isa lang. Isa lang. Bago mayroon pang reklamo dyan, Kalowi, mabilis silang pumutol, advance pa nga eh. Yung due date mo sa 9, pero po 4 pa lang, October 4 pa lang, putol ka na kaagad. Oo. Ganon? Ganon kaagad. Ang dapat hanggang sa 9 pa. Kasi itong PLDT, para ding ano to eh. Para ding paleko, may contractor yan na taga-putol. Oo. May contractor sila na taga-dugtong o taga-kabit. Oh. So parang gano'n eh. So paano nangyari na nauunang kahit nagbayad ka na nakapuputulan ka pa rin ng PLDT? Yan ang wala pang may paliwanag. Bago yung pagbayad nila, nakabayad na sila, Kaloy. Binayaran na nila yung utang nila. Ngayon, hinihintay nila na ma-reconnect yung kanilang internet connection. Wala. Tapos tinatanong nila sa loob. Ang sagot, hindi rin namin alam. Basta hintayin nyo lang. Kasi nga, meron silang kontraktor. Yun. Ang PLDT, hindi mismong ang PLDT employee ang nagkakabit at yung nagpuputol. Meron silang kontraktor. Katulad nung yung Protect. Yan yung taga-install nila. Yan yung installer ng yung mga fiber. Yan, fiber. Fiber optic na kinakabit sa mga bahay-bahay natin. Yan, Protect, parang kontraktor ng PLDT. Okay. Hindi ako nagkakamali, ano? Install nila yan, ha? So, mayroon ka ng job order, ibig sabihin, bayad ka na, may application ka na, approve ka na sa PLDT. Ngayon, may job order na yan. Ibig sabihin, okay ka na, kakabitan ka na lang. Itong Protect na ito yung ipapasa nila doon para ma-installan ka. Okay. Kaya lang yung sinasabi ng PLDT sa dami ng mga nag-apply, kaya medyo talagang buwan ang bibilangin mo bago ka makabitan. Dahil sa grabing demand ng internet ngayon. Okay. Diba? Karamihan gusto magandang signal eh. Kung gusto mo na magandang signal, talagang huwag ka mag-data. Mag-fiber ka. Ganon. Talagang solid ang signal mo yan. Walang putol-putol. Diba? Ngayon, ito naman problema dito sa kanila, itong pagbayad mo at pagkabit. Yung ang tingin ko Protect din na nagkakabit yan eh. Sabi nila system daw sa Manila. Sa Manila. Yung re-reconnect nila. Dahil sa dami ng connection. Dahil sa dami ng kaya ang hirap pag naputulan ka sa PLDT. Okay. Pagka talagang pipila ka ulit, balik ka sa nakapila ka sa ilalim. Sa dami ng nire-reconnect nila. Okay. Sa buong bansa dahil grabe ang demand ng internet ngayon. Di ba? So talagang ang haba. Yun ang pagkakaintindi ko, ha? Kabanderang Gerald. Ngayon, yung pagbabayad naman sa PLDT, ito baka hindi nyo alam, ha? Sige. Baka hindi nyo alam. Kahit hindi kayo pumila dyan, alam nyo, yung mga meron silang accredited na mga katulad ng employer. Pwede kang magbayad sa employer. Pwede doon. Kahit hindi ka na pumila dyan, kahit anong branch ng employer, ito, ano ko na, para matulungan natin yung mga kababayan natin, baka hindi nyo alam na, pwede kayong bumayad ng inyong mga bill ng PLDT sa employer. Katulad na halimbawa, nagbabayad ko sa bill ninyo ng mga internet connection ninyo, sa mga fiber line na kinakabit sa inyo. Pwede kayo sa employer. Kahit hindi ka pumila dyan. Ang dami, ilan yung branch ng employer dito, kahit saan dyan pwede kayo magbayad. Ang marami kasi diyang Kaloy na nakapila, yung complaint talaga. Yung complaint talaga, reklamo nila. Oo nga, ganun talaga. Ang ano naman natin sa PLDT, napakaliit ng opisina. At ang kanilang pinatutupad din yung social distancing, yung health protocol. Hindi naman sila po pwedeng magsiksikan doon sa loob. Ayan, diba? Sa dami nga, hindi talaga nila ma-accommodate sa liit ng kanilang space. Kita mo, ginagamit na nga pati garahe nila. Nakakulang sa tao. Sa liit ng space nila, hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabay isa-isa.
Katulad ng pupunta ka sa mga bangko, yung mga main banks natin dito, katulad ng BDO. Okay. Grabe ang pila sa BDO. Pila rin. Pagka magdi-deposit o ikaw ay withdraw or any bank transaction sa BDO, grabe ang pila niyan. Hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi nga health protocol ang pinatutupad natin. Di ba? O, halimbawa, ang kailangan lang, katulad ng lahat ng mga establishments, 50% capacity lang ang pinapayagan. So, halimbawa, 100 ang laman ng loob, kailangan 100 ang ma-accommodate mo sa loob ng isang oras, halimbawa, 50 lang. 50. Oh, kaya ganyan ang nangyayari dyan, Kabanderan Gerald. Oh, ito. Oh, lahat naman kita mo yung Palayco, grabe din ang pila dyan. Mahaba rin yung Water pila. District, medyo maganda-ganda sa mabilis. Di ba? Pero din sa PLDT, sa dami nga ng demand, sa dami din talaga ng mga nag-a-apply, ang dami rin napuputulan dahil sa ilang mga kadahilanan. Di ba? Kaya, kung halimbawa, para hindi ka maputulan yung pila, para maiwasan, sa employer, ang luwag. Yan, doon. Subukan niyo po doon, ha? Sa mga accredited, hindi ko lang alam kung ano pa yung mga ilang mga pwede ka magbayad na mga accredited sa PLDT. Halimbawa, pipila kayo ngayon sa PLDT. Sa magbabayad sige, kayo, punta ko sa employer. Tanungin ninyo dyan, punta kayo sa PLDT, tanungin ninyo kung saan po pwede maliban dyan. Pwede yun. Pagbayad kayo. Oo. Ngayon sa PLDT, tingin ko naman, in fairness to them, talagang wala silang magagawa dyan sa... Kasi accommodate mo, hindi pwede sabay-sabay. Wala Yung laman ng tao sa loob, kailangan ding minimum. Hindi mo pwedeng talagang i-maximum yan. Ito yung reklamo dito sa atin, pumipila rin yan sila. Marami. Kay Sir Elgin, meron ding mga nakausap si Sir Elgin. Ganun ho talaga ang tiyagaan lang ho ito ngayon. Katulad halimbawa, bibili ka ng mga pyesa, ganun din Di ba? Tinan mo dito sa CBPP, dati talagang kumpulan. Ngayon, pumunta ka sa CBPP. Grabe pila. Pipila ka talaga. Nakapila rin. Oo. So, sa lahat ng transaction niyan, gobyerno man yan, pribado man yan, talagang ganun, pipila ho tayo. Tsagaan lang muna sa kayo. Tsagaan lang ho talaga. In fairness to PLDT, napakalito ng opisina ng PLDT. Pero maganda, mag-provide sila ng priority lane. Para doon sa mga matatanda. Tama. Sa lahat naman, require naman yan Lalo yung mga people with disability, kailangan may priority lane yan. Senior citizen, may priority lane yan. Diyan sila sa loob, yung mga medyo mga bata-bata. Hindi nga po pwede sa loob ng meron kasing... dito sa may yan yung space na dito po pwede yan. Dapat merong ipoprovide silang dyan, mga senior citizen. Yan yung complaint ng matanda yung kausap natin. Wala nga po pwesto talaga Ayan lang talaga yung pwesto nila. Yung garahe nga nila, ginamit na nilang ginamit na nilang pilahan Yan Diba? Pero anyway, tanongin din natin, yung maliit kasi talaga yung space ng PLDT. Kabanderan Gerald. So, yung management din, dapat maayos nila yan. Tapos nila kaagad yung matatanda dyan sa garahe. Alright, sige. Samantala, COVID-19. yung dating nakulong dahil sa illegal na droga, nabigyan ng provision ng korte. Siya ng negosyante ngayon, ha? Ayos, may report si Paul Anderson. Paul! 7 taon. Ito ang binilang ng isang dating nasangkot sa iligal na droga at nakalaya dahil sa ibinigay na probation ng korte matapos na maghain ng plea bargaining at mangakong magbabagong buhay. Siya si alias Rick, residente ng Barangay Maunlad, lungsod ng Puerto Princesa. 1 taon mula nang makalaya ay isa ng negosyante ng lugaw, maliit na tindahan at litsong manok. Sa kanyang naging testimonya ng makapanayam ng news team, mahirap ang buhay sa loob ng kulungan. Kung minsan ay naiisip pa umano niya kung bakit siya naroroon habang kumakain mag-isa at iniisip rin ang kanyang pamilya. Ang hirap sa loob, yung kumakain ka mag-isa, malalamin yung pamilya mo, lalo pag mag-December. Yan ang pinakamahirap na mangyari pag sa loob ng kulungan. Iniisip ko kung paano ako nakarating doon, paano ko nagawa yun. Laging huli bang pagsisisi. Dahil sa hirap daw ng buhay sa loob ng bilangguan ay ipinangako nito sa kanyang sarili na sakaling makalabas ay lalaban na siya ng parehas sa buhay. Pinangako na paglabas ko, talagang maglalaban ako ng parehas. Yung balikatan ng trabaho ba? Kahit na kumain ng asin, ulam, ganun. Basta hindi mo nang mabalikan. Hindi ko nang balikan yung mga nangyari sa akin. Sarap po, kahit na kumikita ng maliit, basta kasama pamilya mo, masaya na po ako dun. Sa tulong ng kanyang mga kapatid ay nakapagsimula ng maliit na hanap buhay
na hanggang sa ngayon ay patuloy naman sa paglago. Na yun, tinulungan ako ng mga kapatid ko. Gumawa kami ng lechong manok, goto, goto mami, tsaka maliit na tindahan. Yung mami kuya, ito po ba siya? Ito. Oo po, yan po. Bali pag umaga, maghapon na po, alas 4, gigising na po ako, magluluto na po ako nun. ayun, alas 4. Opo. Tapos namamalengke kayo, yun din yung oras na yun. Opo, oo. Matatandaan nitong mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod ang mga naaresto ng operatiba na kinasasangkutan ng mga nabigyan ng probation ng hukuman. Nagbigay rin ng payo si alias Rick para sa mga nasa loob pa ng bilangguan at mga nakalaya na. Yung masasabi ko lang sa mga tulad ko, nakaranas ng kulong, sana po ay huwag na po nating gawin yung ginawa natin dati, kaya tayo nakapasok sa loob. Magtrabaho po tayo ng parehas. Parehas na po. Paul Henderson para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. May negosyo na siya. May negosyo. Labas, di ba? Mami, goto. At saka meron pang lechong manok. Wow. Di ba? May tindahan pa. Sarap ng balita ni Paul. Alam mo, tama yung sinabi niya, pagka ganito magpapasko, pag nandun ka sa loob, yan ang pinaka... Malungkot. Mga buryong days ng mga PDL. Kadalasan pag ganitong panahon pamilya ang nasa isip na gustong makasama. Sila nagsasaya, ikaw nandun nakakulong ka sa, di ba? So bakit mo papipiliing makulong doon? Pwede ka naman sa labas at pumarehas. Ngayong nasa labas na sila, hindi lang naman yan siya, meron pang iiba, talagang gusto na nilang lumaban ng parehas. Yan. Kaya kung ano man ang sinapit mo naman, nakulong ka, huwag mong sisihin yung ibang tao. Hindi naman ibang tao may gawa niyan, ikaw din. Ikaw din. Diba? Okay. Tama. Samantala, speaking of yung drug-free municipality, isa sa drug-free, COVID-free municipality, isa maituturing natin na COVID-free municipality ay yung Aborlan. Aborlan? Ang El Nido, COVID-free. Ang Aborlan, COVID-free din. At tika mo na, meron pala isa sa Aborlan. May isa pa. Isa lang, may ginagamot pa sa Aborlan. Pero isa lang ito. Naka-isolate naman yan siya. Naka-isolate, kabanderang Gerald, no? Dahil sa Aborlan, mahigpit din ang pinatutupad nila yung mga health protocol, Mahigpit yan dyan sa Aborlan. Mahigpit. Nung makausap namin si Mayor Arger dyan, talagang kabanderang Gerald, lahat ng measures gagawin. Hindi talaga maiwasan na may makakapasok. Pero isa lang, yung Aborlan. Aborlan lang. Kaya good morning kay Mayor Celsa Adjer na munisipyo ng Aborlan. Maaga pa, nakamonitor na sa atin yan. Habang, alam mo ito si Mayor Adjer, minsan pinunta namin doon sa munisipyo. Di baba kami ng sasakyan. Nagtanong kami kung saan si Mayor. May nakita kami nagwawalis. Nakasumbero kasi na Di ba siya makita? Saan po si Mayor na dito raw siya pala? Yung pala si Mayor nagwawalis. Nagwawalis si Mayor? Umaga pa, mga 6:30 ng umaga dyan sa Mayor ng munisipyo. Yan. Makikita mo yan dyan, nagwawalis-walis. Yan yung unang Mayor na kilala natin na low profile. Napakasipag. Mayor Celsa Alger, good morning. Isa yan sa mga lugar, munisipyo na mababa yung COVID. Isa lang yan isa lang. Pero dati nga, bago napasukan, ay talagang COVID-free. Diba? Pero ngayon may isa sila na naka-isolate na rin, kabanderang Gerald. Okay? 6:43 ng umaga at ang mga, teka muna, yung mga balitang nadinig nila, Mga balitang narinig yung kalilimutan na ito ay hatid sa atin ang DTX 500, DTX 500, Ang TTX 500 ay ang suplemento na may taglay na purong katas ng ampalaya. Alam mo ba ito? Ampalaya, at mga disugared cane, mga powerful herbal extract compound na nagpapababa ng iyong blood sugar. Yan. DTX 500 naglilinis sa iyong maliliit na ugat sa mata na nasisira dahil sa mataas na sugar. Para maiwasan ang diabetic o yung maiwasan yung pagtaas ng blood sugar at maging diabetic, kabanderang Gerald, o baka mabulag ka pa dahil sa diabetes, mag-DTX 500 Yun, DTX 500 mabibili yan dito sa Nature's Medic at sa mga pangunahing butika dito sa ating lungsod. At siyempre, pagpalakasin yung katawan natin, di ba? Dapat gano'n
Yan. Yung vitamin C sa katawan. Vitamin C ang kailangan nila. Kailangan din natin yan. Dr. C. Aba, talaga naman. Napakainam na vitamin C yan. Dr. C. Yan ha. Mabibili niya sa mga pangunahing butika dito sa lungsod natin. Pag may sakit sa puso. Life extension vitamin D3. Mas kailangan natin yan. Talaga naman na vitamin D3. Yung mga may mga heart problem. Yan. At yung klinika nila open dyan sa Chinatown Center 8 o'clock. Life extension vitamin D3, 10 pesos lang isang soft gel. Yun. Para ma-maintain natin ang magandang puso. Yan, yung vitamin D3 po yun. Vitamin D3 mga kaibigan. Chinatown Center, ito magpapasko na, 77 days na lang Pasko na. 77 days. Yung mga pangangailangan ninyo, panregalo. Yan. Kailangan nila yan. Cellphone, mga appliances, one-stop shop, nandiyan lang ang kailangan ninyo. Chinatown Center. Damit, meron dyan. Damit, meron din. Lahat kompleto yan dyan. Kompleto yan. Chinatown Center, dyan lang sa may bahagi ng Malbar Street, Cabanderang, Gerald. Okay. Ilan yung ating kumpirmadong kaso? Sa ating national tally? Sa buong mundo tayo, ha? Buong mundo? Sama na yung mga iba't ibang bansa. 36,108,147. Okay. Sa Pilipinas naman, meron tayong 329,637. At sa Palawan, meron tayong 84. Dito sa atin. Kuyo ang nangunguna. Kuyo, nangunguna pa rin. 38. Pero ginagawa ng paraan niya ng Mayor Macoy, Kabanderang Gerald, di ba? Meron isang kabigsing, talagang hard lockdown sila dyan. Lockdown, doon kasi nagmula yung local transmission nila. Pero ang nakaka-recover na sa buong Palawan, 292. Marami na rin. Okay, at maisasama na natin dyan yung naka-recover nitong nakaraan sa Puerto. Kabanderang Gerald, ha? Okay? Yan. So, yan yung ating national tally at yung ating Christmas countdown. May oras pa tayo? Sige. Kailangan natin, kawitan natin ngayon si Mayor Celso Alger. Mayor Alger. Nandyan ngayon sa munisipyo ng Aborla, nagawawalis-walis yan sa munisipyo. Mga ngaruling kami sa iyo, Mayor Alger. Holy night tayo, ha? Mayor Alger, ha? Yan. Holy night. Holy night tayo. Sige. B ka pa, ano ka pa rin, ha? Sa, ano pa rin tayo? B? B, ako sa palseto ko, B flat? Palseto. B flat at saka K-O-B. Yan. Okay, sige. Banat. Sino? Yung kanta? Tenor ka Tenor. Tinortang boses. Tinortang boses? Yan. 77 days, Pasko. Holy night. Sablay, parang salungat, parang nagsalubong yung North at saka South. Ulitin mo, Sandali lang. Parang nagsalungat yung parang nagsalubong yung North at saka South, nagsalubong sa gitna. Practice natin to kanina. Okay, ayos eh. Sige. Mga alas 3 kasi. Isa pa. Alas 3 kasi ng madaling araw, binirit na namin to. Luya, binanatang ko kanina eh. Luya? 2 sakong dinurog na luya, panik sumobra. Ang dami naman asin sa akin eh. Asin ba? Kaya ganun. Nagsalubong tayo eh. Ayusin mo naman. Nakakahiya kay Roy Alcantara. Nanonood pa naman ngayon eh. Hindi pala pwede yung asin? Yan. Sige. Ay, hindi talaga po pwede. Maalat yun eh. Luya pala. Luya. Yan. Okay. Yan lang. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Parang diesel lang pala, kailangan painitin yun. Oo nga eh. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. Pinagsara ng pinto. And the soul of this world. Bulabog daw tayo eh. Bulabog eh. A thrill of hope. The weary world rejoices for yonder break. And you and glorious morn. Yan, may hugot yan. On your knees. Ganyan na lang muna tayo. Ganyan lang muna. Yung The Angel Voices sa November na yan. Saktong-sakto yan sa bago magpasko. Sang Katerbang Luya, madadali natin dyan. Nakuha natin yung Paul on your knees. Yung Angel Voices sa November na yan. Kukunin namin yung mga susunod. Makukuha natin yan. May ano naman yun eh. Di ba? Makukuha lahat sa practice yan. Sablay yung asin sa lalamunan. Bukas bawang. Sabi ko sa'yo, huwag kang titira ng asin eh.
Oo, maalat yun eh. Maalat pa na. Oo. Di ba, bihira. luya, di ba sinabi ko sa'yo luya? Lalagyan pa natin ng konting honey yan. Kala ko si... Aba, talaga Honey na may luya. Ba talaga Di ba? naman. Talagang napakagaling yan sa lalamunan. Ha? Okay. Huwag kang titira ng asin. Pambira, maalat yan eh. Mamaya, mabuti pa nilagyan mo ng tuyo para gumandating ka. At mga kabandera, yan ang Kalipunan. Ng mga nagbabagang... Ha? Sausawa na, oh. Mangga na lang kulang, mahilaw. Yan ang Kalipunan ng mga nagbabagang balita ngayong araw nito ng Huwebes, 8 sa buwan Oktubre, 2020. Mula dito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Bandera na sabay napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ang inyong isa sa naging tagapagbalita, Louie La Rosa at ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Ito ang bagong radyo.